Hello, Erica. Sino ba ang nagmumungkahi sa UK at ibang NATO allies o allies ng mandatory military training o conscription? Queenie, iminungkahi ni Latvia Foreign Minister Krisjanis Kariņš sa United Kingdom at iba pang kaalyado ng North Atlantic Treaty Organization o NATO ang pagbabalik ng mandatory military service sa kanilang mga bansa. Kasunod ito ng full-scale invasion ng Russia sa Ukraine noong nakaraang taon. Ibinalik ng Latvia ang conscription sa kanilang bansa upang mapalakas ang kanilang armed forces hanggang sa taong 2032 na may 61,000 na kasapi. Sinabi rin niya na the larger the country, the bigger the difference. Samantala, hindi naman gaanong interesado si UK Defense Secretary Grant Shapps sa mandatory military service. Mayroon umano silang mga professional army at importanteng sinanay-aniya sila sa high standard trainings. Sinabi rin ito na wala pang plano para gawin ito sa ngayon. Ipinaliwanag naman ng isang Latvian general kung paano mapalalakas ng conscription ang sense of nationalism ng mga mamamayan nito at magnasa na makatulong sa pagprotekta ng kanilang bansa. Balik sa iyo, Queenie. Yes, Erica, mukhang malabo pa yung resolusyon sa conscription na ito, no? Pero Erica, paano ba ginagawa ng Latvia ang conscription sa kanilang bansa? Queenie, isinasagawa nila ang training sa bandang southeast ng Latvia. Dumadaan ang mga recruits sa 3-week basic training course, kasama yung mga National Guards nila. Nagsisimula ang kanilang training mula alas 6 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Tuwing practice nila, Queenie, ginagaya nila ang tunog ng mga putok ng baril habang tumutugon sa isang ambush sa shooting range. Isang grupo din ng mga sundalo nila ang nagbibigay ng proteksyon habang umuusad naman yung isang grupo para naman makipaglaban. Balik sa iyo, Queenie. Ayun, salamat Erica Luzong, live mula sa Winnipeg, Canada, kung saan naroon ng isa sa pinakaunang Air Force bases sa Canada, ang RCAF Station Winnipeg na nagbukas noong April 1925.